welcome sa isang bagong programa ng pamahalaan na maghahatid ng impormasyon, inspirasyon at good news para sa ating mga kababayan. Dahil kayo ang aming boss, walang sawa naming i-report ang mga pagkilos di lamang ng pamahalaan, kundi ang pulso ng taong bayan at mga taong nakikibahagi sa tagumpay ng bayan. Tayo ay maglilibot para ipakita ang ganda ng Pilipinas, ang ating mga likas na yaman at kung ano ang kasaysayan, kultura at tradisyon na humuhubog sa atin bilang mga Pilipino. Ako po si Carla Lizardo na inyong makakasama sa loob ng isang oras dito sa Report kay Boss. Tayo ay nagmamatyag, sumusubaybay at sumusuporta sa anumang programa, polisiya at inisyatibang may magandang pakinabang ang taong bayan. Isa rito ang pagpapalakas ng foreign relations. Kamakailan lang ay nagtungo si Pangulong Aquino sa Brunei para sa isang pulong ng mga leader na member countries ng Association of Southeast Asian Nations o ang ASEAN. Ito ang unang bahagi ng aming ulat tungkol sa biyaheng yan. Dito lang sa Executive Summary. Kaya po nilipat tayo patungong bandang sa Tawan, Brunei Darussalam upang makipagpulong kasama ang iba pang pinuno mula sa Timog Silangang Asya para sa ika-22 ASEAN Summit. Sa pagtitipong ito, muli tayong nabibigyan ng pagkakataon ibahagi sa ating mga karating bansa ang saloobin ng Pilipinas ukol sa mga napapanahong issue at ang kahandaan ng mga Pilipino makipagtulungan sa ika-2 larangan. Sa unang pagpupulong pa lamang agad ng tinalakay kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mapayapa ugnayan at nagkakaisang tinig, lalo na sa mga paksang teritorial. Nagpapasalamat tayo sa ASEAN Chairman na si Sultan Haji Hassan Al Bolkiah ng Brunei, gayon din sa iba pang pinuno ng riyon na sumang-ayon sa panawagan natin para sa mas mahigpit na implementasyon ng mga prinsipyong nakapaloob sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Isinulong din natin na matutukan sa lalong madaling panahon ang pagbuo ng isang Code of Conduct na kikilalanin, igagalang at susundin ng bawat membro bilang pundasyon ng ugnayan, estabilidad at kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Batid ng lahat ng pinuno ng ASEAN, ang maigting nating paninindigan ukol sa West Philippine Sea ay nakatuon hindi lamang sa pansariling interes ng kanya-kanyang bansa, kundi para rin sa mas aktibong kalakalan at malawakang kaunlaran sa bahaging ito ng daigdig. Sa naganap na bilateral meeting kasama ang punong ministro ng Vietnam na si Nguyen Thanh Dung, nagpasalamat at kinilala niya ang produktibo at higit pang buubuting kaugnayan ng ating mga bansa mula sa maritime cooperation at sa agresibong kalakalan hanggang sa iba't ibang sektor at larangan. Nasa interes ng Pilipinas at ng Vietnam na samantalahin ang mas dumadaming pagkakataon tungo sa mas matibay na relasyon at tiyak na kaunlaran. Hindi may kakaila ang positibong epekto ng mga pakikipagpulong natin sa mga karatig bansa, lalo na sa ating turismo at ekonomiya. Subalit, tangan pa rin ng mga Pilipino ang uri ng kinabukasan na ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Nasa panig man tayo ng mundo, hamon pa rin sa ating napatuloy na magsumikap at makiambag sa pagbuo ng isang lipunang bukal ng patas na pagkakataon para sa lahat. Nakaatang sa ating mga balikat kung paanong bibigyan halaga at ipagpapatuloy ang mga positibong bunga ng tuwid na daan
at tiwala akong kasama ko pa rin ang taong bayan sa pagsagwan tungo sa katuparan ng ating mga kolektibong pangarap. Bago natin balikan ang iba pang good news mula sa mga official activities ng Pangulong Aquino, tayo'y mangapit bahay muna at kamustahin ang ilan nating mga kababayan dyan sa Brunei. Narito ang Pinoy Yata Ito. Brunei Darussalam, isang bansa sa hilagang baybayin ng isla ng Borneo. Tulad ng Pilipinas, matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya at miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. May humigit kumulang 21,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Brunei. At tulad ng mga Pinoy sa ibang bahagi ng mundo, kinikilala at hinahangaan din ang kanilang galing. They have been, shall we say, partners of Brunei in their economic development through their skills, professionalism, and positive work ethic. Nakakatuwa ang ating mga manggagawang Pilipino. Alam mo, pag may pumupunta rito sa embahada, ng mga dayuhan, at naghahanap ng mga manggagawang Pilipino, binibiro namin sila minsan, sabi, why don't you try other nationalities? Ang parating sagot, no, we prefer Filipinos. So, nakakataba ng puso ito para sa atin. Si Josephine Hasa, isang certified public accountant at 17 taon nang naninirahan sa Brunei. Itinuturing siya na isa sa mga matagumpay na Pilipino roon. I'm currently the manager of Brunei branch of Aluminium Technologies, but we are dealing with high-grade aluminium design and manufacturing, which deals in, and we specialize in building helidecks, mostly known as helicopter landing, which are built on top of buildings. Bukod sa pagiging manager ng isang multinational company, kilala rin si Josephine bilang magaling na events organizer at MC para sa iba't ibang prestihiyosong pagtitipon sa Brunei. Isa sa kanyang mga kliyente, ang royal family lang naman. I was fortunate that I was discovered by the Philippine Embassy in 1998. They asked me to MC one Filipino gathering, so I started there MCing. I have MC'd a lot of private events for the royal family since 1998 also. Like birthdays of the son of the Crown Prince, birthday of Sultan's sister grandchildren. I am actually in the house of Princess Noraine for 3 times last year for the birthdays of the grandchildren. I have maintained my integrity from day one up to this. You just have to maintain that trust that the employers are giving you so that they will continue to trust every Filipino that is working in their company and to work with excellence. We should maintain that attitude that we are world-class. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Brunei, 12% ng Filipino professionals doon ay mga engineer. Karamihan sa kanila, malaki ang involvement sa oil industry ng bansa na siyang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuoang revenue o kita nito. There are 4,000 Filipinos in Kuala Bilait. Kuala Bilait is the oil town ng inatawag na city yun, pero na oil town ng Brunei, no? Sa lahat ng sektor ng oil and gas industry, sa mga designs, sa projects, sa mga punta sa procurement, sa engineering, ay parating may Pilipino. Sina Engineer Domingo Caayaw at Engineer Lemuel Delorio ay parehong nagtatrabaho sa Control and Automation Department ng Petrocon Utama Berhad sa Kuala Bilait. Bilang isang design consultant, ang ginagawa po namin kapag kami bagong mga facilities in oil and gas,
kami po yung gumagawa ng engineering and design. Kami po yung nagpo-provide ng mga monitors, transmitters, para sa flow, level, pressure, maging temperature. Para ang isang process facility or processing facility ay gumana o umandar. May mga project kami na mostly sa Brunei Shell. Tapos ang operation namin yung mga upgrade ng mga offshore platforms, yung mga onshore facilities ng oil and gas. Karamihan mga existing facilities yung mga ginagawa namin, lalong-lalo na ngayon, di ba, yung tumataas ang halaga ng gasolina. Sina Josephine, Engineer Domingo at Engineer Lemuel, ilan lamang sa mga Pilipinong profesional sa Brunei. Ang kanilang natamong tagumpay ay patunay na saan man sa mundo, kinikilala ang husay at galing ng mga Pilipino dahil Pinoy yata ito. Sa lahat ng mga overseas Filipino workers, dasal namin na sana'y ligtas at maayos lagi ang inyong kalagayan. Kayong ating mga bagong bayani at salamat sa lahat ng inyong tulong. Para sa kabuoang ulat at iba pang mga mahahalagang pagkilos ni Pangulong Aquino nitong month of May, magbabalik agad ang report kay Boss. Welcome back dito sa Report kay Boss. For the second part of our executive summary, narito ang iba pang magandang balita mula sa mga official engagements and activities ng ating Pangulo. Sa paglakas ng ekonomiya, dulot ng suporta at tiwalang ibinibigay ng taong bayan sa Administrasyong Aquino, patuloy na sinusuklian ng pamahalaan ang pagsama ng mamamayan sa tuwid na daan. Mas progresibong bansa ang inihahandog ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa pamamagitan ng mga infrastrukturang makakatulong ng malaki sa pamayanan. Isa na rito ang Lingayen-Bin Mali Road sa Pangasinan na inaasahang mas magpapabilis sa paglalakbay ng mamamayan at mga bumibisita sa naturang lugar. Simbolo po ang kalsadang ito sa pagtupad natin sa ating panata, walang maiiwan sa tuwid na daan. Sa pagkikipagtulungan ng ating mga boss na Pangasinense, tiwala akong mapapabilis pa ang pagtupad natin sa ating hangarin at di hamak na mas malayo pa ang ating mararating. Maliban sa kalsadang tatahak sa progresibong direksyon, patuloy din ang pamahalaan sa pagtutok sa kalusugan ng bawat Pilipino. Patunay dito ang pagpapakumpuni ng 2 palapag na ospital na matatagpuan sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur. Isa ang diwa ng ating mga programang pangkalusugan. Binibigyan lakas natin ang ating mamamayan para mayangat, hindi lamang ang kanilang mga sarili, kundi maging ang buong bayan. Ang Naga City Hospital ay isang non-profit, government-funded primary hospital na nagbibigay ng top-notch health services bilang basic emergency obstetric and newborn care hospital. Ipinatayo ito noong 1992 sa ilalim ng inisyatibo ni dating City Mayor at DILG Secretary Jessie Robredo.
Para sa mga tinaguriang pag-asa ng bayan, sinisiguro ng pamahalaan na kayang makipagsabayan ng kabataan sa pandaigdigang pamantayan sa larangan ng edukasyon. Upang masiguro na tataas ang kalidad ng kakayahan ng mga susunod na leader ng bayan, nilagdaan ni Pangulong Aquino ang Enhanced Basic Education Act of 2013 noong 5 ng Mayo. Sa pamamagitan ng batas na ito, magkakaroon ng mas matatag na pundasyon ang mga kabataan sa kanilang edukasyon sa tulong ng mga pinagbuting curriculum sa larangan ng Filipino, Ingles, Matematika at Agham. Dahil na rin sa tiwala na sambayanan, matagumpay nating nakamit ang adikaing magkaroon ng isang sistemang pang-edukasyon na tunay na puwapanday sa kakayahan ng ating mga kabataan at naglalapit sa kanila tungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Malinaw ang batayang prinsipyo ng batas na ito, karapatan ng bawat Pilipinong mamuhay ng marangal. Tungkulin naman ng Estadong siguruhing may patas na oportunidad ang ating mamamayan, lalo na ang pinakamahihirap nating kababayan. Sa pagtahak sa daang matuwid, sinisiguro rin ng pamahalaan na binibigyang halaga ang mga tagapagtanggol ng bayan. Kaya't bilang suporta at pagkilala sa kanilang kabayanihan, nakiisa ang Pangulo sa ika-115 anibersaryo ng Philippine Navy kung saan ipinaabot niya ang kanyang lubos na pasasalamat sa kasundaluhan. Gayon din ang pagsiguro sa mamamayan na proprotektahan ang lupang ating sinilangan na ipinagtatanggol ng mga bayani ng ating bayan. Nagpapasalamat ako sa ating hukbong dagat ng Pilipinas at sa buong hanay ng kasundaluhan sa pagiging matatag na sandigan ng ating mamamayan. Kakibat po ng paggunita at pagpupugay natin sa kabayanihan ng ating hukbong dagat, inilalatag din natin ang mga makabuluhang reforma para sa lalo pang pagpapalakas sa inyong hanay. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Pinagmamalaki natin ang ganda ng Pilipinas kasama ang mayamang kultura at tradisyon nito, pero di na muna tayo lalayo dahil dito pa lang sa Maynila ay ang Palasyo ng Malacanang na kung saan matatagpuan ang Presidential Museum. Mula sa iba't ibang mga pangulo at mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan ng bansa at ng mundo. Tuklasin natin yan sa Tatak Pinas. Ang Palasyo ng Malacanang, ang puso ng Kamaynilaan, ang siyang opisyal na tirahan at opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Sa likod ng malalaki nitong pader, nilalatag ang mga desisyong humuhubog sa pagkabansa ng sambayanang Pilipino. Sa kabila ng kahabaan ng Malacanang sa distrito ng San Miguel, sa sentro nito matatagpuan ang Kalayaan Hall, ang pinakalumang bahagi ng palasyo. Ito ang tumatayong isa sa mga matitibay na pre-war buildings na naglalaman ng mga natitirang ugnayan ng makabagong henerasyon sa naunang pinuno ng bansa. Yung museum kasi, makikita mo dito yung mga, hindi lang yung mga nababasa mo sa diary, sa libro halimbawa, kundi yung mga gamit mismo, yung three-dimensional items na pinag-uusapan dun sa mga librong sinasabi natin. So, mas meron tayong perception kung ano yung mga ginamit halimbawa ng mga dating presidente at mas napapalapit tayo sa kanila. In a way, nagiging mas human yung mga presidente. Sa Kalayaan Hall, masisilayan ang Presidential Museum and Library, kung saan namamahay ang pinagsamang kasaysayan ng ating bansa mula sa pagdating ng mga banyagang Amerikano, Commonwealth, Second and Third Republics at ilang bahagi ng Spanish colonization. Ang museum ay nagsimula noong panahon ni na Pangulong Macapagal. Pero nung paman ay nagkakaroon na ng open house dito sa Malacanang. So, kahit sino pwede pumasok. Nung panahon ni na Pangulong Ramos, medyo nag-iba yung focus.
So, naging kasaysayan ng mga pangulo. Kaya may mga kwarto dyan na dedicated talaga sa bawat pangulo. Binalik yung historical significance, yung kung ano yung anyo niya dati, yun ang pinagbasihan. Ilan sa mga kwartong ito ang Quezon Executive Office, Quirino Council State of Room, Rojas Cabinet Room, Osmeña Room, Old Governor General's Office, at Old Executive Office. Kung ihahantulad sa dating anyo ng museo, ang mga artifacts na matatagpuan dito ay inayos base sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating kasaysayan. Sa pagbabago nito, tinutukan ng museo ang Palasyo ng Malacañang at ang mahalagang gampanin nito sa ating bansa, kabilang na ang mga taong may pinakamalaking impluwensya sa mga Pilipino. Simula kami mag-renovate dito, mag-restore dito, 92 years old na itong gusaling to. So, you can just imagine kung ano yung mga sira. So, we had to fix that in order to make this building more presentable and in a way to have it still around until God knows when. And in a way, we're trying to conform to international standards. For example, yung mga display cases natin, hindi na yung mga halogen na sobrang init, na pumuputok, na nakakasira sa mga items. We are planning to purchase, halimbawa, mga dehumidifiers. Dahil yung humidity, lalo na katabi tayo ng ilog, nakakasira din sa mga items na yan. So it's not just acquiring items, it's preserving them for future generations. Matapos ang renovation noong nakaraang March 18, muling binuksan ng museo ang pinto nito sa taong bayan. Sa pagbabalik nito, lalo pa itong nakahikayat sa mga bisitang nagnanais paigtingin ang kaalaman sa ating kasaysayan. Matapos kong malibot yung museum, nabangha ako sa mga pagbabago at maraming mga innovations na nagginawa sa ilang buwan lang. First time ko dito sa museum din. It's an honor to be here in the Museum of the Malacañang. Gusto ko mas maraming ma-discover about our heritage, about our history in the Philippines, and ano ba talaga yung nasa loob ng museum na to. Itong mga museyong ito, katulad ng Presidential Museum and Library, ang nagbibigay sa ating mga kabataan at sa mga mamamayan ng isang mas malawak at mas malalim na pag-unawa sa mga pangulo. Ito ang isang paraan upang mas maliwanagan, mas matuto ang mga Pilipino upang hindi na muling maulit kung ano yung mga pagkakamali nangyari dati. Bilang tahanan ng natitirang alaala ng mga nagdaang Pangulo, ang Presidential Museum and Library ang siyang sumasagisag sa Malacañang bilang palasyo ng bayan. Ang pagtanggap nito sa mga mamamayan ang mag-uudyok sa sambayanan na ipagpatuloy ang pagbabagong hangad ng Panguluhan tungo sa maayos na lipunan. Kung iisipin natin yung mga presidente, sila ay hinalal ng mga tao. So in a way, this museum shows the achievements of the Filipino people as represented by the president. Para sa mga interesado na bumisita at mag-tour dito sa Presidential Museum, contact these numbers for inquiries and other details. Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik agad ang report kay Boss after this short commercial.
are still watching Report kay Boss. Salamat sa patuloy ninyong pagtutok. Ramdam na natin ngayon ang pabago-bagong panahon o ang climate change. Ngayong papasok na ang month of June, narito na rin ang panahon ng tag-ulan. Para sa ating first agenda segment, tulong-tulong ang Department of Science and Technology, Pag-asa at iba pang mga institusyon para mapaghandaan ang ganitong sitwasyon. Alamin natin ang mga bagong weather forecasting facilities for an accurate weather forecast. Let's watch this. Hindi pa nga tuluyang natatapos ang panahon ng tag-araw. Heto't nakararanas na tayo ng pagbugso-bugsong pag-ulan, hudyat ng pagbilis na pagpasok ng panahong tag-ulan. Ayon sa datos ng Pag-asa, di bababa ng 20 bagyo kada taon ang dumadaan sa Pilipinas at ilan dito ay nasa kategorya ng super typhoons. Kung mapapansin, ilang beses na tayong ginagupit ng super typhoons sa mga nakalipas na taon. Isa na nga dito ang Bagyong Ondoy noong 2009 na nagpalubog sa Kalakhang, Maynila. Sa pinakahuling naitala na pinsala nito, mahigit 400 ang nasawi at umabot naman sa 11 bilyong piso ang mga ari-ariang napinsala. Kung dati-rati ang bahagi ng Luzon ang kalimitang dinadaanan ng mga bagyo, ilang bahagi na rin ng Mindanao ang nakakaranas ng super typhoons. Sa 2 magkasunod na taon, 2 malalakas na bagyo ang tumama sa Mindanao. Isa na nga rito ang Super Typhoon Sendong kung saan nagdulot ito ng malaking pinsala na aabot sa mahigit sa 2 milyong pisong mga ari-arian at pumatay ng mahigit sa 1,000 mamamayan. At sa sumunod na taon, muli na naman itong rinagasa ng baha, dulot naman ng Bagyong Pablo na umabot sa mahigit 36 na bilyong piso ng mga ari-arian ang nasira. Mahigit 1,000 rin ang nasawi, habang umabot naman sa mahigit 2,000 ang sugatan. Bunsod na rin ang sunod-sunod na kalamidad. Naitala sa ika-5 ranggo ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang nakakaranas ng most extreme weather events ayon sa inilabas na pag-aaral ng 2013 Global Risk Index. Isa ring nakababahala ang datos na nalikom ng Climate Change Commission tungkol sa pagbabago ng klima sa bansa. Sa ginawang pag-aaral, pumapasok sa 0.36 degrees Celsius hanggang 0.94 degrees Celsius ang average temperature ng bansa sa loob ng 60 taon. At kung magpapatuloy ito, tataas ng 0.9 Celsius hanggang 1.1 degrees Celsius ang temperatura sa taong 2020. Aabot naman sa 1.8 degrees Celsius hanggang 2.2 degrees Celsius ang temperatura sa taong 2050, epekto na rin ng climate change. Sa pag-init ng panahon, magdudulot ito ng mas malakas na pag-ulan na magdadala naman ng matinding pagbaha. Ayon sa DOST, ilang inisyatibo na ang kanilang isinusulong para paghandaan ang mga ganitong kalamidad. Isa na dito ang pagsasaayos ng mga kagamitan na makakatulong para mapabilis ang weather forecasting ng bansa. After Sendong, may inuto sa atin yung presidente natin, si Presidente Pinoy, through the Department of Science Technology Secretary Montejo, na lahat ng river basin sa buong Pilipinas ay mamonitor. Kasi ang before that time ay ang monitor stations o river basins ay yun lang nasa Luzon, yung Agno, Bicol, Pampanga, Cagayan, at ang panglima ay itong Pasig Marikina River Basin. So, other river basins ay wala talagang monitoring stations. At ang utos sa atin ng ating presidente ay dapat lahat na yan ay
lalagyan natin ng instrumento upang ang tubig na maaring makapagbigay ng baha doon sa flood-prone areas ay mamonitor pa lang doon sa upstreams pa lang. At doon sa river system ay dapat meron din tayong tinatawag na water level gauging stations. Ilan rin sa tinutukan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng National Operational Assessment of Hazards Project o Project NOAA na tutulong matukoy ang mga delikadong lugar gamit ang makabagong teknolohiya. Ang Project NOAA po ang magsisilbing arko ng mga Pilipinong laban sa dilubyo. Tutuldukan na natin ang nakasanayang pagtitiis tuwing tag-ulan. Hindi na pwede ang bahala na. Sawa na tayo sa kaba. Sa tama at sapat na kaalaman, sasanayan natin ang mga Pilipino sa puspusang kahandaan. Layo ng proyektong ito na makapaglaan ng sapat na oras sa pagbibigay babala sa baha, lalo na sa mga komunidad na malapit sa 18 nating major river basins. Gamit ang lokal na teknolohiya at makabagong kasangkapan, bibigyan lakas at kakayahan natin ang mga lokal at pambansang pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kanilang operasyon at pagkilos tuwing darating ang malakas na pagulan. Sa ilalim ng proyekto ng pamunuan ng DOST, isusulong nito ang pagkakaroon ng flood early warning system sa 18 pangunahing ilog sa bansa para magsilbing babala sa posibleng pag-apaw ng mga ito tuwing may bagyo. Gamit ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan gaya ng 3D LiDAR mapping project na susukat sa topografiya ng lugar. Mabilis nitong matutukoy ang mga delikadong lugar na magbabadya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kasabay din nito ay ang pagkakaroon ng FloodNet Rainfall Forecasting Project, Weather and Hazards Information Project, Doppler System Development at Storm Surge Vulnerability Mapping gamit ang LiDAR technology. Sa pakikipagtulungan din ng University of the Philippines Diliman, isusulong din ang pagkakaroon ng Disaster Risk and Exposure Assessment Mitigation o DREAM program, kung saan gamit ang mga datos na nakalap ng mga LiDAR at airborne radars ay mas komprehensibong masusukat ang 18 river basins para maisagawa ang isang simulation na tutukoy sa mga delikadong lugar. Ang kaibahan ng project na ito with other mapping project is that ginagamit natin dito yung ating intellectual asset. Ito na yung ating mga kasama sa UP, yung ating mga scientists. Ito naman talaga pinakamahal na component of any mapping project. Yung 1.6, if you compare it to similar, kunwari lang bumili tayo ng mapping, napakababa. Ang dahilan dito ay gumagamit tayo ng ating sariling intellectual asset, yung ating mga scientists, yung ating mga engineers. Madali na ring makukuha ang mahalagang impormasyon tungkol sa panahon gamit ang Project NOAA Android application na libre mada-download sa mga smartphones at tablet. Dagdag pa sa mga inisyatibong binuo, inlungsad naman kamakailan ng Pag-asa ang bago nitong Cosmo Numerical Model na nagkakahalagang 57 milyong piso na magpapabilis sa weather forecasting sa bansa. Sa pamamagitan ng Cosmo, i-input natin lahat ng information from our monitoring stations para ma-update ng ating forecast. Say for example, we want to forecast 24 hours, 48 hours, 72 hours, up to 5 days. Pwede nating patakbuhin yung Cosmo model na yon to forecast weather for 5 days. So kung halimbawa mag-a-update ka every hour, so every hour updated yung forecast. So kung papaiksi yung iyong forecast period is mas accurate siya. So di ba pagka mahaba yung forecast period mo is malaki yung error. The more you update your information to run that Cosmo, mas ma-accurate yung kanyang output or your forecast.
Ang COSMO model po, ibig sabihin po ng COSMO ay Consortium for Small Scale Modeling. Actually, ang COSMO model po ay dinevelop ng 7 bansa sa Europe. Nandiyan po ang Greece, Germany, Italy, Poland, Romania, Russia at saka Switzerland. Itong software na ito ay sinama rito para magamit ng Pilipinas. Ito po, yung software na ito ay binigay ng free. Yung software po ay binigay ng free. Pero ang buong equipment po ay hindi po libre. Meron po tayo ngayon na 10 na equipment. Meron po tayo sa Legazpi, sa Tuguegarao, sa Mactan, sa Cagayan de Oro. Meron din po tayo ngayon nilagay sa NAIA. At sa research study po, meron din po tayong binigay na isa. Ito ay ginagamit natin para sa mas ma-improve pa yung ating pagbibigay ng weather forecast. Pina-prioritize natin na wala talagang mamatay pagdating ng masamang panahon o masiro natin ang casualty. At ang pag-asa po hindi natutulog 24/7. Doon sa ating mga kababayan na siguro nung araw hindi naniniwala, siguro pagkakataon na siguro or nabigyan natin ng pansin yung ating nakukuhang information from our equipment. Yun lang para maiwasan natin yung mga sakuna na nangyayari sa atin. Hindi man natin mapipigilan ang pagpasok ng mga bagyo sa ating bansa o matakasan ang pagbabago ng klima sa ating panahon. Maaari naman tayong makaiwas sa mga sakuna kung ating aalamin ang mga pamamaraan para paghandaan ang mga ito. Pauna pa lamang yan sa ating bagong programa. Patuloy nyo kaming subaybayan at asahan nyong patuloy din ang aming pag-uulat sa taong bayan dahil kayo ang aming boss. Tulong-tulong tayong kumilos para sa isang matuwid na pagbabago dahil walang dapat maiwan sa pag-unlad. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Report kay Boss. Hanggang sa muli, magandang araw Pilipinas!